Magandang araw! Welcome back po sa PTEP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Isa po akong CPA at BIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga LOA cases, SDT cases, mga NOD hearing, DOJ hearing na rin na related sa tax, yung mga tax assessment cases. Nag-handle po ako ng mga yan. Good day! Welcome ulit sa ating lecture. Ang lecture natin ay tungkol sa mga headings ng mga libro. Yes, yung mga pinapatatakan nyo sa BIR, ano-ano yung mga books na yon, nandito sa RR 9-2009 ang mga basic headings o yung mga mandatory headings. Pag sinabing mandatory, yun dapat, no? Yun yung minimum headings or fields na dapat ninyong nilalagay. So, ito siya. Ma'am, ang RR9-2009 ay pang-electronic. Ano yung electronic? Yung loose leaf at saka yung computerized books of accounts. Pero sabi nga, ang taxation ay uniform progressive, di ba? Ngayon, being a uniform, so kung anong applicable sa electronic, yun din ay applicable sa manual. So, ito siya, no? Pagka nag-general ledger ka, gagamit ka ng general ledger, ang mga headings ng book na yan ay date, reference, brief description or explanation, yung account title. Yung account title ay nanggagaling daw sa chart of accounts. Importante na meron kang chart of accounts. Kung wala, magpa-design ka, magpa-map out ka, magpa-structure ka ng chart of accounts. At ang pagpapa-structure or mapping ng chart of accounts, pagpapagawa ng chart of accounts ay may bayad po, no? Kapag kang iyong bookkeeper, sabi niya, magbibigay na lang siya ng chart of accounts, ililibre niya. Medyo kabahan ka. Dapat kasi, yung chart of accounts nang gagaling yan sa business owner. Bakit ka kailangan kabahan? Paano kung nagpapalit-palit ka ng bookkeeper? Nagpapalit-palit ka ng accountant o ng bookkeeping staff o ng staff mo? Tapos may kanya-kanya silang dala-dalang chart of accounts nila. Magiging chapsoy ang iyong bookkeeping, pati yung paggawa ng financial statements. Kaya yung chart of accounts dapat standard yan, uniform yan all throughout na ginagamit ng mga bookkeepers. Kung malalakas man ang turnover ng mga engagement ng bookkeeping practitioner, ng mga bookkeepers o kaya ng mga staff ninyo, mas dapat na meron kang chart of accounts kasi magiging iba-iba ang paggamit ng chart of accounts. Ngayon, kung medyo malaki-laki ka na, di ba? Say mga construction, mga medium or upper small na size ng company o ng entity, mas lalong dapat meron kang chart of accounts. Yan siya, no? Okay, so sa account title, dapat meron kang column na account title, meron kang column na debit credits. Yan ay para sa general ledger. Now, pagdating sa general journal, meron ka dapat column para sa date, then sa reference, then sa brief description or explanation, then yung account title na hango sa yung chart of account, then the debit and credits. Pagdating naman sa yung sales journal, sa yung sales journal, ang columns mo ay date, customer's name, customer's name, dapat meron ka ding customer master file, no? Yan. No. Then, meron kang address. Ayan. Ngayon, kapag may customer file ka na, pwedeng yung address nasa loob ng customer file. Then, kasi minsan, bakit mas maganda na mayroong customer master file? Kasi di ba yung mga columns ng libro, minsan limited. Hindi mo na mapagkasya yung mga gusto mong ilagay doon na mga additional columns. Say, may mga 14 columns na books, yung mga ganyan. At least kung may master file ka, yung yung address pwedeng nakalagay sa master file. Then meron kang description. Then merong column para sa reference or document number or sales invoice. No? Ito, pagkagagawa daw ng master file, ito number 2, no? Contains code, TIN, name, address, etc. So ito yung mga basic na laman ng master file, na customer master file. Pero sa chart of accounts na master file, ang laman niya account code. Yung code, ito yung mga number, no? Pagka nagpa-map out ka, may numbers talaga yan. Then, the account title, and etc. Yun yung etc. Malagyan mo ng description ng account. Pwede yun. Ganyan. Gumagawa kami ng, ng chart of account. Meron kaming, ganong services. Mapping out ng chart of account. Okay, pagkatapos ng letter F, meron ka pang column para sa amount, then sa discount, then sa VAT amount or output tax, then
sa net sales. Pagka ganito yung itsura ng yung sales journal, pansinin mo, no, amount lang nakalagay. Walang debit at credit. Ngayon, pagka ganito itsura niya, kailangan mong ilagay yung mga debit at credit nito, recap entry sa general journal, no? Depende sa pagbo-bookkeeping mo. Gumawa ka ng sarili mong policy, bookkeeping setup. Yun, hindi lahat pare-pareho. Okay, sa purchase journal, ang kailangan ng mga columns, yung minimum na dapat nandyan ay date, supplier's name, vendor's name. Ayan, gagawa ka rin ng vendor master file. So, anong laman ng vendor master file? Sabi na sa 3, contains code, din, name, address. Mamaya yung code, saan mo kukunin? Gumawa ka ng sariling gumawa ka ng sariling code mo. Say, vendor 001 para kay ABC company. So, ilalagay mo dito and lay you a vendor's name in replacement ang inlay mo, no? Vendor code. Kasi yung code nandun na, sa code nandun na yung name, address, and PIN nung iyong vendor. Ganon din dito sa sa customer. Okay, so after ni vendor's name or vendor's code, yung address. Okay, kung meron na address sa vendor code, hindi mo na kailangang vendor code. Sa vendor master file, hindi mo na kailangang ilagay yung address. Then you have the description na column, the reference or document number or yung sales invoice with the with the effectivity ng EOPT law, is a paying taxes law. Yung sales invoice, yan ay yung pinaka primary receipt na gagamitin. Wala nang official receipt. Alright? Then, another column para sa amount, then discount, that amount, o ito yung input tax, then the net purchases. Kung ikaw ay gagamit ng inventory book, meron dapat inventory book kasi, no? Ang inventory book ay, ang pinagmulan niyan ay RRB-1, o yung iba ang tawag daw doon, ang pagbasa daw talaga doon ay RR5-1. Kasi V is Roman numeral for 5, di ba? Yun. So, sabi RR5-1. RR5-1. Yeah. Alright, so inventory book, yung date, product name or product code, yung product description, master file is available. O, gawa ka rin ng product code. O, di mas maganda. Gawa ka ng product description, master file. Then, description, then the unit, the price per unit, then the amount. Alright, ito yung kailangan mong dito. Ayan, maintindihan din. Sabi ng Commissioner of Internal Revenue or its authorized representative can prescribe additional fields when needed. So, ikaw naman sa sarili mo, ito kasi yung mandatory, no? Pwede ka rin magdagdag ng columns na kailangan mo para ma-facilitate ang bookkeeping. Alright, sana may natutunan ka po, no, sa discussion natin ito. Ang discussion natin, ayan na, yung column headings ng mga books. Now, ma'am, ang mga services namin ay bookkeeping po. Nagbo-bookkeeping kami, monthly retainers. Gumagawa rin kami ng bookkeeping setup at saka kung gusto mong ikaw ang gumawa ng iyong bookkeeping, yung do-it-yourself, meron kaming bookkeeping and mentoring program. Bookkeeping for coaching and mentoring program for bookkeeping. Yan, na. Normally, yung coaching and mentoring program namin, monthly retainers yan. Yung tuturuan ka paano bookkeeping sa loob ng iyong company o yung iyong business. At saka yun, may na rin yan, no? May kasama na rin how to bookkeep tax and tax transactions. Yun, so far para sa mga bookkeeping services, yun ang aming mga bookkeeping. The bookkeeping itself na kami ang magbo-bookkeeping. Tapos kailangan pag magpapabookkeeping ka, mag-avail ka rin ng chart of account services namin. No? Kailangan mag-uniform tayo, mag-uniform meeting. Uniform natin or standardized natin ang iyong chart of accounts. Hindi pa pwedeng papalit-palit, no? Papalit-palit ang iyong chart of accounts kung ano yung gagamitin ng naka-onboard. Every time na merong magbo-bookkeeping sa iyo or kailangan ang ipagamit mo ay yung chart of accounts ng company, hindi yung sarili niyang chart of accounts. Okay, so see you sa iba't ibang video. Thank you for tuning in. Bye. With that, I'd love to know what are your takeaways in this video. Please comment them below. If you have questions, please leave them in the comment section below. I'll try to answer them or feature them in my Q&A videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PTFCP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next videos.